Mga kaibigan, isa na naman pong magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Lagi ko pong sinasabi na nawa ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayong lahat. At salamat po sa Panginoon dahil ang araw pong ito ay isa naman pong pinagpalang araw ng ating Diyos. Na tayo po ay malakas, tayo po ay walang nararamdaman. Kaya sa hapon pong ito mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo na sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa may mga oras po para makinig po kayo kasi kailangan po natin na makapagbasa ng salita ng Panginoon at malaman po din natin sa ating mga binabasa kung ano po yung mga ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita noon na siya rin ginagawa niya sa buhay natin magpa hanggang ngayon. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, mga kababayan ko dito sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, nasa iba't ibang bansa, samahan niyo po ako sa oras na ito sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Tayo po ay nasa Josue pa rin at tayo po ay nasa chapter 17 na po. Nawa ay hindi po tayo makapiright kasi aywan ko ba naman kung bakit sa ganitong oras ay marami pong nagkakantahan. Nawa ay maunawaan tayo ni YouTube na wag naman po tayo makapiright kasi hindi po ganun kadali magbasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, sisimulan ko na po ang chapter 17 ng Josue. Sabi po dito, isang bahagi ng lupain ang ibinigay sa lipi ni Manases sapagkat siya'y panganay ni Jose. Ibinigay ang Galaad at Basan kay Makir na ama ni Galaad, anak na panganay ni Manases sapagkat siya'y isang mandirigma. Iba po pala ang favor sa mga mandirigma. Chapter 2, binigyan din ng kanilang bahagi sa lupain ang mga angka ni na Abieser, Hilik, Asriel, Sikem, Hefir, at Simeda. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at puno ng kanilang angkan. Ngunit si Selofehad na anak ni Hefer at apo ni Galaad na anak naman ni Makir at apo ni Manases ay walang anak na lalaki, panay babae ang anak niya at ang pangalan nila'y Mala, Noah, Hogla, Milka at Tersa. Lumapit sila kay Eleazar na saserdote kay Josue at sa mga pinuno ng bayan at sinabi, iniutos ni Yahweh kay Moises na bigyan din kami ng lupain gaya ng ginawa niya sa iba naming kapatid. Kaya't binigyan sila ng bahagi tulad ng kanilang mga amain. Ito ang dahilan kung bakit ang lipi ni Manases ay tumanggap pa ng 10 parte. Bukod sa Galaad at Basan sa kabila ng Jordan, binigyan din ng kanilang kaparte ang mga anak na babae. Ang Galaad ay nauwi sa ibang mga anak na lalaki ni Manases. Ang lupain ng lipi ni Manases ay mula sa Asir hanggang sa Mikmitat na nasa tapat ng Sikem. Buhat doon, nagtuloy ang hangganan sa Intapua. Talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapua. Ngunit ang bayan ng Tapua na nasa gilid ng hangganan ng Manases ay kabilang sa mga bayang napapunta sa lipi ni Ephraim. Ang hangganay nagtuloy sa ilog ng Kana na may bayrito at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lungsod na nasa timog ng Batis, bagaman malapit na ang mga lungsod ng Manases. Anupat ang lupain ng Ephraim ay nasa timog ng Batis at ang lupain ng Manases ay nasa hilaga. Ang dagat Mediteraneo ang hangganan nila sa kanluran, kahanggan ng lipi ni Manases ang Aser sa dulong hilaga at ang Isakar sa dakong silangan. Sa loob ng lupain ng Isakar at Aser ay may mga lungsod pa ring napunta sa lipi ni Manases. Ang mga lungsod ng Betsian at Ibleam, pati ang mga nayon sa paligid. Gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Taanak, at Mikido
at sa kanilang mga nayon sa paligid. Ngunit hindi lubusang nalupig ng mga taga-Manasis ang mga naninirahan sa mga nasabing lungsod, kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Kahit noong maging mas makapangyarihan ang mga Israelita, hindi na nila pinalayas ang mga Kananeo. Inalipin na lamang nila ang mga ito. Verse 14. Lumapit kay Josue ang mga lipi ni Jose at kanilang sinabi, "Bakit isang bahagi binigay mo sa amin, gayong napakarami namin, sapagkat pinagpala kami ni Yahweh?" Sumagot si Josue, "Kung hindi sapat sa inyo ang kaburulan ng Ephraim, magbukas kayo ng inyong matitirahan sa kagubatan sa lupain ng mga Perisyo at mga Refaita." Tumutol pa ang mga lipi ni Jose, "Hindi pa rin sapat sa amin ang kaburulan, hindi naman namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan, sapagkat sila'y may mga karwahing bakal. Gayon din ang mga Kananeo sa Betsian, sa mga nayon sa paligid at sa lambak ng Jezreel." Sumagot uli si Josue, "Kayo'y napakarami at makapangyarihan, hindi iisa ang kaparte ninyo. Mapapasa inyo ang kaburulan, bagamat kagubatan pa ngayon, mahahawa ninyo at matitirhan ang buong kalawakan yon. Mapalalayas ninyo ang mga Kananeo kahit na sila makapangyarihan at may mga karwahing bakal." Ang paghahati sa lupain. Chapter 18. Matapos nilang sakupin ang lupaing iyon, na ang buong Israel ay nagtipon sa Silo at nagtayo roon ng tabernakulo. 7 lipi ni Israel ang hindi pa tumatanggap ng kanilang kaparte sa lupain. Kaya sinabi sa kanila ni Josue, "Kailan pa ninyo sasakupin ang lupaing ibinigay ni Yahweh sa inyong mga ninuno? Pumili kayo ng 3 lalaki sa bawat lipi. Papupuntahin ko sila sa mga lupaing iyon upang pag-aralan kung paano papartihin sa mga lipi. Pagbabalik nila, hahatiin sa 7 ang buong lupain, ngunit hindi magagalaw ang bahagi ni Judah sa timog, ni ang bahagi ni Jose sa hilaga. Gagawa kayo ng plano at ilalagay roon ang kanilang hangganan. Ibibigay sa akin ang plano at gagawin ko ang sapalaran ayon sa utos ni Yahweh. Hindi tatanggap ng bahagi ang mga Levita, sapagkat ang bahagi nila ay ang paglilingkod kay Yahweh bilang mga saserdote. Ang mga lipi naman ni Gad at Ruben at ang kalahati ng lipi ni Manasis ay matatag na sa lupaing ibinigay sa kanila ni Moises sa ibayo ng Jordan. Nang humarap sa kanya ang mga napili, sinabi sa kanila ni Josue, "Lumakad na kayo at tignan ninyo ang lupain. Gumawa kayo ng ulat at ibigay sa akin sa inyong pagbabalik. Ako ang gagawa ng sapalaran dito sa Silo para sa inyo, ayon sa utos ni Yahweh." Sinusuri nga nila ang buong lupain at hinati sa 7. Itinala nila ang mga lungsod at bayang saklaw ng bawat bahagi. Pagkatapos, bumalik sila kay Josue sa Silo. Ginawa nga ni Josue ang sapalaran ayon sa utos ni Yahweh, at sa pamamagitan nito binigyan niya ang bawat lipi ng kanilang kaparte sa lupain. Ang lupang nauwi sa lipi ni Benjamin. Nasa pagitan ng lupain ng lipi ni Judah at ni Jose ang lupaing nauwi sa lipi ni Benjamin. Sa hilaga, ang hangganan nito ay nagsimula sa ilog Jordan, umahon sa hilaga ng Jericho, napakanluran sa kaburulan at nagtapos sa ilang ng Bet-Aven. Buhat dito ay nagtungo sa gulod sa gawing timog ng Luz, na ngayon tinatawag na Betel. Nagtuloy sa Atarot Adar na nasa kabundukan sa timog ng Beth-Horon ibaba. Buhat naman sa kanluran ng bundok na nasa timog ng Beth-Horon ay lumiko papuntang timog at nagtapos sa Kiryat Baal, na ngayon Kiryat Jearim, isang lungsod ng lipi ni Judah. Ito ang hangganan sa kanluran. Sa timog, ang hangganan ng lupain ito ay nagsimula sa gilid ng Kiryat Jearim at nagtapos sa batisan ng Neftoa. Lumusong na patungo sa paanan ng bundok na nasa silangan ng lambak ng Hinom
hilaga ng lambak ng Rephaim. Tinahak ang lambak ng Hinom na nasa timog ng bundok ng Jebusyo at nagtuloy sa Enrogel. Buhat dito'y lumusong sa pahilaga patungo sa Ensemes. Nagtuloy sa Gililot na nasa tapat ng tawiran ng Adumen at lumusong sa bato ni Buha na anak ni Ruben. Dumaan sa hilagang gulod ng bundok ng Bet Araba at lumusong sa Araba. Dumaan sa hilaga ng bundok ng Bet Hogla at nagtapos sa pinagtagpuan ng dagat na patay. At sa ilog Jordan, ito ang hangganan sa timog. Ang ilog Jordan naman ang hangganan sa gawing silangan. Ito ang mga hangganan ng lupaing napabigay sa lipi ni Benjamin. Ito ang talaan ng mga lungsod na nauwi sa lipi ni Benjamin: Jericho, Bet Hogla at Imikasis, Bet Araba, Simaraim at Betel, Avim, Para at Ofra, Kifat Ha-Amoni, Ofni at Giba. 12 lungsod kasama ang kanilang mga saklaw na bayan: Gabaon, Rama at Biro, Mispa, Sefira at Musa, Rekem, Erpil at Taraba, Zela, Elif at Jibos. Ito ang naging Jerusalem. Gibeat at Kiryat Jearim, 14 na lungsod kasama ang kanilang mga saklaw ng bayan. Ito ang bahagi ng Benjamin ayon sa kanilang mga angkan. Chapter 19. Ang bahagi ng lipi ni Simeon. Pangalawang lumabas sa palaran ang bahagi ng lipi ni Simeon. Nasa gitna ng lupain ng Juda, ang lupain na pabigay sa kanila. Saklaw nito ang Beersheba, Siba at Mulada, Hasar Sual, Bala at Isem, Eltulad, Bitol at Horma, Silag, Bet Markabot at Hasar Susa, Bet Lebaot at sa Ruhin. 13 lungsod at bayan ang sakop nila. Kasama rin ang 4 na lungsod ng Ayen, Rimon, Iter at Asan at ang mga bayang sakop nito. Saklaw pa rin ang mga bayan sa paligid hanggang Baal at Biir o Rama ng Nigib. Iyan ang lupaing napunta sa lipi ni Simeon. Bilang bahagi nila, kapiraso lamang ito ng lupain ni Juda, sapagkat ang lipi ni Juda ay tumanggap ng higit sa kanilang kinakailangan. Ito ang dahilan kung bakit ang bahagi ng lipi ni Simeon ay nasa gitna ng lupain ni Juda. Ang bahagi ng lipi ni Zabulon. Pangatlong lumabas sa sapalaran ang bahagi ng lipi ni Zabulon. Ang lupaing napunta sa kanila ay abot sa Sarid. Buhat dito ang kanyang hangganay umahong pakanluran patungo sa Marada, nagtuloy sa Dabeset at sa batisang nasa silangan ng Jokneam. Buhat din sa Sarid ang hangganay pumasilangan hanggang sa Kislot Tabor, lumabas na patungong Dibirat at umahon sa Japhia. Buhat doon, nagpatuloy sa Gat-Hefer, nagdaan ng Etkasin, lumabas sa Rimon at lumikong patungo sa Nia. Sa hilaga naman, ang hangganay lumikong patungo sa Hanaton at nagtapos sa lambak ng Jeftiel. Ito ang mga lungsod ng Zabulon: Katat, Nahalal, Simron, Idala, Bethlehem, 12 lungsod kasama ang mga bayan ng kanilang saklaw. Ang mga lungsod na ito at ang mga bayang sakop nila ang napapunta sa lipi ni Zabulon. Ang bahagi ng lipi ni Isakar. Nauwi sa lipi ni Isakar ang pang-4 na bahagi. Saklaw nito ang Yisrael, Kisulot at Sunim, Hafarasim, Aision at Anaharat, Rabit, Sisyon at Ibiz, Rimit en Ganim, Enhada at Bet Pasis. Abot sa Tabor sa Saharima at Bet Semes ang kanyang mga hangganan at nagtapos sa ilog Jordan. 16 na lungsod kasama ang kanilang mga sakop na bayan ang nasasaklaw ng lupain ito. Ang mga lungsod at bayang ito ang bahaging nauwi sa lipi ni Isakar. Ang bahagi ng lipi ni Aser. Nauwi naman sa lipi ni Aser ang 5 bahagi. Saklaw nito ang Milkat, Hali, Bitin at Aksaf, ang Alamilik, Amad at
Misal, abot sa Carmelo, at sa Sihor Libnat ang hangganan ng kanluran. Sa pasilangan naman, ang hangganan nagtungo sa Bitdagon, at sa pahilaga, nagdaan sa gilid ng Zabulon at sa lambak ng Jeftiel, patungong Bet-Imik at Niel, at nagtuloy sa Kabul. Saklaw pa rin sa gawing hilaga ang Ibron, Rehob, Amon Kana, at hanggang sa dakilang Sidon. Pagkatapos ang hangganay lumikong patungo sa Rama at nagtuloy sa tanggulang lungsod ng Tero. Lumiko uli na patungong Husa at nagtapos sa dagat Mediteraneo kasama sa hilagang silangan ng lupain. Iyon ang Mahalab, Aksib, Uma, Afik at Rehob, 22 lungsod kasama ang mga bayan na kanilang sakop. Ang mga lungsod at bayan ito ang naging bahagi ng mga angkang bumubuo ng lipi ni Aser. Ang bahagi ng lipi ni Neftali, na uwi naman sa lipi ni Neftali, ang ika-6 na bahagi buhat sa Hilif, sa gubat ng mga Roble, sa Ananim. Ang hangganan nito'y nagtungo sa Ada Minisib, lumampas ng Jabnil at nagtuloy sa Lakum at nagtapos sa Jordan. Sa pakanluran naman, ang hangganay nagtungo sa Asnot Tabor at lumampas na papuntang Hukuka. Anapat ka kanugnog ng lupain ito sa timog ang lupain ni Sabulon. Lupain ng Sabulon. Sa kanluran, ang lupain ng Aser, at sa silangan ang Juda sa kabila ng Jordan. Ito ang mga lungsod ng Neftali na may mga kuta: Sidim, Sirhamat, Rakat, Sinirit, Adama, Rama, Hazor, Kadis, Idri, Enhasor, Jeron, Magdal-el, Hurim, Bitanat at Betsemis. 19 na lungsod kasama ang mga bayang sinakop nila. Ang mga lungsod at bayang ito ang naging bahagi ng lipi ni Neftali. Ang bahagi ng lipi ni Dan. Napapunta sa lipi ni Dan ang ikapitong bahagi. Saklaw nito ang mga sumusunod: Zora, Estaol, Ersimis, Alabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Eltike, Gibeton, Baalat, Jihod, Binibirak, Gatrimon, Mijarkon, Rakon, at ang lupaing nasa tapat ng Jupi. May mga lupain para sa lipi ni Dan na hindi pa nila nasasakop, kaya't nang kukulangin sila ng lupain, sinalaki nila ang lisim, nilupig at pinuksa ang mga taga roon. Pagkatapos nilang makuha ang lisim, pinalitan nila ang pangalan nito at tinawag na Dan. Alang-alang kay Dan ang kanilang nuno. Ang mga lungsod at bayang ito ang naging bahagi ng lipi ni Dan at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo sa lipi. Ang lupaing ibinigay kay Josue. Matapos tanggapin ng mga Israelita, ay meron din pala si Josue. Matapos tanggapin ng mga Israelita ang kanilang bahagi ng lupain, binigyan naman nila si Josue na anak ni Nun na para sa kanya, ayon sa ipinag-utos ni Yahweh, ibinigay nila sa kanya ang lungsod na kanyang hiniling, ang Timnat Sira na nasa lupain ng Ephraim. Muli itong itinayo ni Josue at doon siya nanirahan. Ginawa ni Eleazar na saserdote at ni Josue na anak ni Nun ang pagbabahagi ng lupain sa pamagitan ng sapalaran. Ginawa nila ito sa Silo sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Patulong ang mga pinuno ng mga angkan at yan natapos ang pagbibigay sa bawat lipi ng kani-kanilang bahagi sa lupain. Chapter 20 ng Josue. Mga lungsod taguan. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lungsod taguan ayon sa sinabi ko kay Moises. Ang makamatay nang di sinasadya o hindi niya nalalaman ay maaaring magtago roon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. Maaari silang tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, humarap sa hukuman na nasa pagpasok ng lungsod at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. Papasukin siya at doon muna patitirahin. Pag sinundan siya roon ng mga nagnanais na magiganti, hindi siya ibibigay ng mga taga roon. Siya ipagtatanggol nila sapagkat nakamatay siya ng kapwa Israelita nang hindi sinasadya. Hindi dahil sa galit, manatili siya roon hanggang sa mahatulan sa harapan ng bayan. At hanggang hindi namamatay, ang punong saserdote na nanungkula ng
panahong iyon. Pinili nga nila ang Cadiz sa Galilea sa kaburulan ng Neftali, ang Siquem sa kaburulan ng Ephraim, at ang Kiryat Arba o Hebron sa kaburulan ng Juda. Sa ibayo naman ng Jordan, ang kaburulang nasa silangan ng Jericho, pinili nila ang Bezer sa lipi ni Ruben at ang Ramot sa Galaad sa lipi ni Gad at ang Gulan sa Basan sa lipi ni Manasis. Ito ang mga lungsod taguan na itinalaga para sa mga Israelita at para sa sinumang dayuhang nakikipamayan sa kanila. Ang makamatay ng di sinasadya ay maaring magtago roon hanggang sa hatulan sa harapan ng buong bayan upang huwag patayin ng mga kamag-anak ng namatay. Chapter 21. Ang mga lungsod ng Levita. Ang mga pinuno ng mga angkan sa lipi ni Levi ay lumapit kay Eleazar na saserdote kay Josue na anak ni Nun o Nan, at sa mga pinuno ng mga angkan ng buong Israel na sa silo pa sila noon sa lupain ng Kanaanan nila. Ipinag-utos sa pamamagitan ni Moises na kami bigyan ng mga lungsod sa mga na matitirhan at mga kaparangan sa palibot para sa aming mga kawan. Dahil dito, ang mga anak ni Levi ay binigyan nga ng mga Israelita ng mga lungsod at kaparangan mula sa kanilang bahagi. Una, tumanggap ng mga lungsod ang mga sambahayan ng angkan ni Koat. 13 lungsod mula sa mga lipi ni Juda, Simeon at Benjamin ibinigay sa mga angkan ng mga saserdote sa lahi ni Aaron. Ang ibang mga sambayan sa angkan ni Koat tumanggap ng 10 lungsod mula sa lipi ni Ephraim, ni Dan, at sa kalahati ang lipi ni Manasis. Ang mga sambahayan sa angkan ni Gerson ay binigyan ng 13 lungsod mula sa mga lipi ni Isakar, ni Aser, ni Neftali, at sa kalahati ng lipi ni Manasis na nasa Basan. Ang mga sambahayan sa angkan ni Merari ay tumanggap ng 12 lungsod mula sa mga lipi ni Ruben, Gad at Zabulon. Sa pamagitan ng sapalaran ayon sa iniutos ni Yahweh, binigyan ng mga Israelita ang mga anak ni Levi ng mga lungsod sa kaparangang mapagpapastulan. Ito ang mga pangalan ng mga lungsod na galing sa mga lipi ni Simeon at ni Juda na ibinigay sa mga anak ni Aaron. Mula sa angkan ni Koat na anak ni Levi, sila ang unang mabigyan ng ayon sa sapalaran. Tinanggap nila ang Kiryat Arba, si Arba ang nuno ng mga anasyo na ngayon tinatawag na Hebron. Sa kaburulan ng Juda, kasama nito ang mga pastulan sa palibot, ngunit ang mga bukiri ng bayan at ng mga nayon ay ibinigay kay Caleb na anak ni Hephone bilang kanyang bahagi sa lupain. Ito pa ang mga lungsod na ibinigay sa mga anak ng saserdoting si Aaron. Ang Hebron, isa sa mga lungsod taguan, at ang mga pastulang sakop nito, ang Libna. Kasama rin ang kanyang mga pastulan, ang Hater, Fitimuwa, Hulon, Deber, Ayen, Juta at Bet-Semes. Kasama ang kanilang mga pastulan, siya may lungsod ang galing sa mga lipi ni Simeon at ni Juda. Mula naman sa lipi ni Benjamin, tinanggap nila ang Gabaon, Geba, Anatot at Almon. 4 na lungsod kasama ang kanilang mga pastulan, lahat-lahat ang mga angkang ito buhat sa lahi ni Aaron ay tumanggap ng 13 lungsod kasama ang kanilang mga pastulan. Ang ibang mga Levita sa angkan ni Koat o Koat ay tumanggap ng ilang lungsod mula sa lipi ni Ephraim. Napasa kanila ang Siquem, isang lungsod taguan sa kaburulan ng Ephraim. Kasama ang kanyang mga pastulan, ibinigay rin sa kanila ang Geser, Gibsaim at Bilhoron. Gayon din ang kanilang mga pastulan, 4 na lungsod ang galing sa lipi ni Ephraim. Binigyan din sila ng 4 na lungsod mula sa lipi ni Dan, Eltiki, Gibeton, Ayalon, at Gatrimon, kasama ang kanilang mga pastulan. 2 naman ang galing sa kalahating lipi ni Manasis sa kanluran ng Jordan, Taanak,
at Garimon, kasama rin ang kanilang mga pastulan, lahat-lahat 10 lungsod, pati ang kanilang pastulan ang nagpabigay sa mga sambahayan sa angkan ni Kot-Oko, at ang mga sambahayan sa angkan ni Gerson na anak ni Libi ay tumanggap naman ng 2 lungsod buhat sa kalahating lipi ni Manasis sa silangan ng Jordan, na napabigay sa kanila ang Golan na sakop ng Basan, at 1 lungsod taguan, gayon din ang Bestera kasama ang kanilang mga pastulan buhat naman sa lipi ni Isakar. Tumanggap sila ng 4 na lungsod, Kisyon at Dibirat, Harmot at Enganim, kasama ang kanilang mga pastulan. 4 ding lungsod ang tinanggap nila sa lipi ni Aser, Misal, Abdon, Hilkat at Rehob, kasama ang kanilang mga pastulan. 3 lungsod ang tinanggap nila sa lipi ni Neftali, Cadiz sa Galilea, 1 lungsod, Taguan, Hamotdor at Kartan, kasama ang kanilang mga pastulan. Lahat-lahat 13 lungsod ang napabigay sa mga Levitang buhat sa angkan ni Gerson. Ang mga lungsod na ito mula sa lipi ni Zabulon ay tinanggap ng mga natirang Levita, mga angkang buhat sa lahi ni Merari, Jokneam, Karta, Dimna at Nahalal. 4 na lungsod kasama ang kanilang mga pastulan. Buhat naman sa lipi ni Ruben, tinanggap nila ang Bezer, Jahas, Kedemot at Mefaat, 4 na lungsod kasama ang kanilang mga pastulan. At buhat sa lipi ni Gad, tinanggap nila ang Ramot sa Galaad, 1 lungsod taguan, Mahanaim, Hisbon at Jaser, 4 na lungsod kasama ang kanilang mga pastulan. 12 lungsod kasama ang kanilang mga pastulan ang tinanggap ng mga sambahayan sa angkan ni Merari. Lahat-lahat 48 lungsod kasama ang kanilang mga pastulan ang binawas sa lupain ng 11 lipi ng Israel at ibinigay sa mga Levita. May kanya-kanyang pastulan ang bawat lungsod. Ang pamamayani ng Israel sa buong lupain. Ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupain ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kahit na masakop ng ilang buong lupain, doon sila nanirahan, nagtamasa sila ng kapayapaan ayon sa ipinangako sa kanila ni Yahweh. Hindi sila nagapi kailanman ng kanilang mga kaaway, sapagkat pinapagtagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng pangako niya sa kanyang bayan Israel. At magpahanggang ngayon, mga kaibigan, ay patuloy pa rin tinatanggap ng mga Israelita ang tulong ni Yahweh o yung pagtupad ni Yahweh sa kanyang mga pangako. Ayan, chapter 22 na po tayo. Ang dambana sa tabi ng Jordan. Pagkatapos, tinipon ni Josue ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manasseh. Sinabi niya, tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moises at sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahon ito, hindi ninyo pinababayaan ang mga kapwa ninyo Israelita. Tinupad ninyo mabuti ang lahat ng pinagutos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon, nakamta na ng inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako ni Yahweh. Kaya bumalik na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan, sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag lamang ninyong kalilimutang sundin ang mga tagubilin at kautosan ibinigay niya sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh, huwag ninyo na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Binasbasan sila ni Josue at sila'y umuwi na. Ang kalahati ng lipi ni Manasseh ay binigyan ni Moises ng lupain sa Basan. Ang kalahati pa ay sa kanluran ng Jordan kasama ng 7 lipi. Nang sila'y pauwi na, binasbasan sila ni Josue at sinabi sa kanila, mayayaman kayong babalik sa inyo, maraming bakahan, ginto, pilak, tanso, bakal at mga damit. Bahagi na naman ninyo ang mga
Nasamsam ninyo sa mga kaaway ang inyong mga kapatid. Umuwi na nga ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Iniwan nila sa Kanaan ang ibang mga Israelita at bumalik sila sa Galaad sa lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila ng Jordan, nasa panig ng Kanaan, nagtayo sila ng isang mataas at malaking dambana sa tabi ng ilog. Nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalat na usap-usapan. Alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manases ng isang dambana sa hangganan ng Kanaan bago tumawid ng Jordan. Pagkarito'y nagtipon-tipon sila sa silo at humandang digmain ang nasabing mga lipi. Sinugo naman ang bayang Israel si Finis na anak ng saserdoteng si Eleazar mula sa lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases sa Galaad. May kasama siyang 10 pinuno ng mga angkang buhat sa bawat lipi ni Israel. Bawat sa kanila ay pinuno ng mga angkan sa kanilang mga lipi. Pagdating sa Galaad, sinabi nila sa mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati na lipi ni Manases, ito ang pinasabi sa inyo ng buong bayan ni Yahweh. Bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Si Yahweh inyong kinalaban nang magtayo kayo ng sariling dambana. Hindi ba ninyo siya sinusunod? Nalimutan na ba ninyo ang kasalanan natin sa Peor? Dito nga't nagtitiis pa tayo sa parusang iginawa ni Yahweh sa atin. Hindi pa ba sapat iyon at ngayon nangas pa kayong talikuran siya? Pag sumuway kayo sa kanya sa araw na ito, bukas naman ang buong Israel ang babagsakan ng kanyang galit. Kaya kung ang inyong lupain ay diangkop sa pagsamba sa kanya, tumawid kayo sa gawi namin. Sa kinaroonan ng kanyang tabernakulo, doon na kayo manirahan. Huwag lamang kayo magtayo ng ibang dambana maliban sa dambana ni Yahweh na ating Diyos, sapagkat iyan ang paghihimagsik laban sa kanya at sa amin. Nakalimutan na ba ninyo si Akan na anak ni Zara nang sumuway sa utos na susunugin ang lahat ng nakuha sa away? Kasama niyang naparusahan ang buong Israel, hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan. Sumagot ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahi ng lipi ni Manases at sa mga pinuno ng mga angkan ni Israel, si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Diyos. Alam niya kung bakit ginawa namin ito. At dapat ninyong malaman, kung kami sumuway, kung kami nagtaksil kay Yahweh, huwag na niya kaming patawarin sa araw na ito. Kung nagtayo kami ng sariling dambana upang suwayin si Yahweh, kung nag-alay kami ng handog na susunugin o handog ng mga butil o handog na pinagsasaluhan, siya na rin ang nagparusa sa amin. Ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak, ano ang pakialam ninyo kay Yahweh? Sa Diyos ng Israel, siya na rin ang nagtalaga na ang ilog Jordan ay maaring hangganang maghahati sa atin. Kayong mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bahagi kay Yahweh na Diyos ng Israel. Sa gayon, ang aming mga anak ay maaring hadlangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Ang totoo, itinayo namin ito, ang dambanang ito, hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog. Itinayo namin ito upang maging bantayan o bantayog para sa amin, para sa inyo, at para sa ating mga inanak. Huwag maging katibayan na talagang sinasamba natin si Yahweh sa pamagitan ng mga handog na susunugin, mga ali at handog na pinagsasaluhan. Sa gayon, hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak, wala kayong pakialam kay Yahweh, at kung sakaling ito'y mangyari, masasabi ng aming mga anak, hayaan nagtayo ang aming mga ninuno ng isang dambanang katulad ng dambanan ni Yahweh, hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog, kundi upang maging saksi para sa amin at para sa inyo. Hindi namin iniisip kailanmang sumuway kay Yahweh o tumalikod sa Kanya. Hindi kami nagtayo ng iba pang dambana, pagsunugan ng handog.
pag-aalayan ng handog ng butil o handog na pagsasaluhan bukod sa dambana ni Yahweh sa dambanang nasa harap ng kanyang tabernakulo. Narinig ni Finis at ng mga pinuno ng mga angka ng Israel na kasama niya ang sinabi ng mga lipi ni Ruben, Gad at Manasis. At nasiyahan sila, kaya sinabi sa kanila ni Finis, alam na namin. Ngayon na sumasa atin si Yahweh sa araw na ito, hindi kayo nagtaksil kay Yahweh, kaya hindi niya ibabagsak sa Israel ang kanyang parusa. Iniwan ni Finis at ng mga pinuno ng mga angka ng mga lipi ni Ruben at ni Gad ang lupain ng Galaad. Nagbalik na sila sa Kanaan at iniulat ang lahat ng nangyari sa Israel. Natuwa ang mga Israelita, nagpasalamat sa Diyos, hindi na uli nabanggit ang paglusob at panalanta sa lupain ni Gad at Ruben. Ang dambanang iyon ay tinawag na saksi sapagkat sabi ng mga lipi ni Gad at Ruben, saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang Diyos. Chapter 23. Nagsalita si Josue sa mga tao. Marami ng taon ang lumipas, buhat ng pairali ni Yahweh sa bayang Israel ang kapayapaan. Hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila. Matanda na si Josue, kaya tinipon niya ang buong Israel, ang matatanda, ang mga pinuno ng mga angkan at ang mga tagapangasiwa sa bayan. Sinabi niya, ako'y matanda na, nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito. Dahil sa inyo, si Yahweh ay nakipaglaban sa inyong mga kaaway, kaya makinig kayo. Ibinibigay ko sa inyong lahat bilang bahagi ang inyong mga lipi, ang buong lupaing nasa pagitan ng ilog Jordan, sa gawing silangan at ng dagat Mediteraneo. Sa kanluran, ang lupain ng mga bansang nalugod ko na, gayon din ang mga lupain hindi pa nasasakop. Si Yahweh na inyong Diyos ang siyang magpapalaya sa kanila. Pagdating ninyo roon, sila'y palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang mamayan doon. Gaya ng ipinangako sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Magpakatatag kayo, sundin ninyo at tuparin lahat ang nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag kayong sumuway kahit bahagya sa kanya mga iniutos. Huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa gitna ninyo. Huwag kayong mananalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong manumpa sa pangalan ng mga ito. At huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. Manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos, gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Dahil dyan, itinataboy niya pagdating ninyo ang maraming malalaki at malalakas na bansa, at wala pang nakasupil sa inyo isa man. Ang isa sa inyo ay nakapagsusuko sa sanlibong kaaway, sapagkat si Yahweh ang siyang nakikipaglaban para sa inyo. Tulad ng kanyang ipinangako, huwag kayong makalilimot, umibig kay Yahweh na inyong Diyos, pagkat tinalikdan ninyo siya at nakipagkaibigan kayo sa mga lahing natitira pa sa gitna ninyo. Ang nag-asawa, pag nag-asawa kayo o nakisalamuha sa kanila, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga lahing ito. Sa halip, sila'y magiging parang bitag para sa inyo, malapit na latigo sa inyong gulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata, hanggang sa kayo ang palayasin sa lupain ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Malapit na akong mamatay, nakanta na ninyo ang lahat ng ipinangako sa inyo ni Yahweh. Tinupad niya ang lahat ng ito at walang nasira kahit isa. Ngunit kapag hindi naman kayo tumupad sa inyong kasunduan at kayo sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, parurusahan niya kayo hanggang sa malipol kayong lahat sa masaganang lupain ito na ibinigay niya sa inyo. Tignan po natin ito, chapter 24, kung gaano kahaba.
Ito na po ang last mga kaibigan, hanggang chapter 24 lang po ang Josue. Kaya tapusin na po natin ang aklat ni Josue ha mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po si Lola Raylimit Stories. Nagsalita si Josue sa mga tao sa Sikem. Tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap kay Yahweh. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Tare na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko sila sa pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito si Sau o Pau at si Jacob. Ibinigay ko kay naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himala, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan. Pinauho o pinaguho? Pinauho po ang nakalagay dito O kung pinaguho man ito, o sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at magtagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo. Sa silangan ng Jordan, binaka nila kayo at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Buwam, ni Balak na anak ni Zippor. Sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo, ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Perisyo, Kananiyo, Hitiyo, Gersiyo, Hibiyo at Hibosyo, at sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Kaya naman, ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod, sa Diyos-Diyosang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak ng talikuran si Yahweh, maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango
sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupain ito ang mga Amoreo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Muli ang usap si Josue sa bayan. Hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyusan. Mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghinayang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo, sumagot ang mga tao. Hindi po bali, basta kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod kay Yahweh. Sumagot naman sila, upo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, kung gayon, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos ang iniingatan na ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, si Yahweh ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Sikem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ni Yahweh. Ang sinabi niya sa lahat, tignan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinasabi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Ang pagkamatay ni Josue at ni Eleazar. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun, Onan, at lingkod ni Yahweh sa gulang na 110 na taon. Inilibing siya sa kanyang sariling lupain sa Timnath Sira, sa kaburulan ng Ephraim, hilaga ng bundok ng Gaas. Nanatiling tapat kay Yahweh ang bayang Israel habang nabubuhay. Si Josue, kahit wala na siya, nanatili silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay. Ang mga pinunong nakatalastas ng mga kababalaghang ginawa ni Yahweh para sa Israel. Dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Josue. Nang sila'y umalis sa Ehipto, ibinaon nila ito sa Sikem, sa lupaing binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor, na ama ni Sikem, sa halagang 100 pirasong pilak. Ang lupaing ito ay kasama na naging bahagi ng mga anak ni Jose. Namatay din si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing sa Gibeah, bayang ibinigay sa anak niyang si Finis sa kaburulan ng Ephraim. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos dahil natapos na naman po natin ang isang aklat dito sa Biblia, ang aklat ni Josue. Ayan po, from chapter 17 hanggang chapter 24 po tayo. At sa araw po ng bukas, kapag niloob po ng Diyos, ay isisimulan po natin ang aklat ng mga hukom. Yan po. At maraming salamat po sa ating Panginoon dahil medyo tumahimik po ang mundo, bagamat maraming sasakyan na dumadaan. Dahil andito po tayo banda sa terrace. Pero ang mahalaga po ay
nabasa po natin lahat-lahat. At natapos na po natin ang aklat ni Josue. Ayan mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Alam nyo po, nakakatuwa kasi wala pong nag-away sa hatian ng lupain. Napansin nyo po ba yung mga binasa ko? Yung mga wala ay nag-request na sinabi rin sa amin ni Yahweh na ang mga anak na babae ng aming angkan ay bibigyan, di po ba? Binigyan po ni Josue, lahat ay binigyan. At yung mga nagsasabi na masukal, pero ang paliwanag ni Josue, linisin nyo kasi kapag nalinis nyo yan, ay isang napakalawak na lugar yan. At ginagawa naman po, naririnig at sinusunod ng mga Israelita ang bawat sasabihin ni Josue. Yan po yung leadership. Meron po talagang leadership. Meron po spirit of leadership talaga si Josue. Bakit? Kasi sumusunod siya, nakikinig at sumusunod din sa Panginoon. Kaya yung mga Israelita, kapag siya nagsasalita at may sinasabi siya, ay sumusunod din at nakikinig din kay Josue. Ang maganda dito ay wala pa pong nag-aaway-away sa mga ibinigay sa kanila ng mga lupain. Ano po? Kahit noon po pala, sa panahon ng mga Israelita ay talaga pong nag-party-party din ng lupain. Dahil yon ang nais ni Yahweh. Yon ang nais ng ating Diyos. At sa panahon na naman po natin, mga kaibigan, ano po bang pinaparty-party ng Panginoon ngayon sa buhay natin sa panahong ito? Marami pong ginagawa ang Diyos sa mga buhay natin. Hindi lamang po party-party. Talagang kapag nagbigay po ang Diyos ay talagang maayos. Kaya lang may mga sandali po na ang mga tao ay hindi nakokontento sa mga bagay na ibinibigay ng ating Panginoon. Bagamat wala ng mga lupain na kagaya po ng mga lupain ng Israelita, no po, pero tayo po ay may iba namang blessing na binibigay ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay nasa Panginoon natin na tayo laging umaasa sa Kanya, yung magising po tayo sa umaga at tayo po ay masaya, tayo po ay kontento kung ano pong binigay ng Diyos sa araw na ito, yan na po ang isang kagalakan na mararamdaman ng ating mga puso. Ayan mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong panonood o mga views sa aking mga short content, sa aking mga long videos. Maraming salamat po sa inyo. Wala po akong video na zero o walang nanood, kundi lahat po ng aking video ay meron po talagang views. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga silent viewers, sa mga silent listeners. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. At lagi ko pong sinasabi, ang panahon po ngayon ay panahon na po ng pagbabalik loob ng totohanan sa ating Diyos. Dahil nasa mga huling araw na po tayo. Hindi na po mahalaga ngayon ang mga bagay-bagay. Yes, pwede po nating sabihin na mahalaga ang pera sa panahon ito. Ano po? Kasi yan yung ating pangunahing pangailangan. Pero hindi na po natin kailangan mag-imbak pa ng sobra-sobra kasi kung minsan yan pa ang nagiging dahilan kung bakit nawawala ang tao sa kamay ng Diyos. Ano po? Pero kung sa bawat araw lamang ay nabubuhay tayo dahil sa habag, sa awa, sa tulong, sa biyaya at pagmamahal ng ating Panginoon, higit pa po tayo sa pinakamayaman ng mga tao sa mundong ito. Kahit wala po tayong mga properties, wala po tayong maraming salapi, alam niyo po, yung gising lang tayo sa umaga na masaya tayo, kontento tayo, at wala po tayong inaagrabyadong kapwa, pasalamatan na po natin yan sa Panginoon. Ako man, mga kaibigan, ay sobrang nagpapasalamat sa Diyos kapag wala po akong atake ng aking pisikal na katawan. Kaya muli, mga kaibigan, maraming salamat sa ating Diyos sa inyong mga buhay. Patuloy niyo po akong samahan sa aking ginagawa dito sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories.
at patuloy din po tayong pagpapalain ng ating Diyos. Kapag inuna natin ang kanyang katuwiran, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, idadagdag naman ng ating Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Purihin si Yahweh. Salamat sa ating Diyos, salamat sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya muli mga kaibigan, dito po magtatapos muna ang ating Bible reading at loobin ng Lord. Bukas po ay pagpapatuloy natin. God bless us all po. Bye!